Mapagpalang hapon po at isa pong napakalaking pribilehiyo po ang mangaral ng kanyang banal na salita. Kaya sa oras pong ito, bago po tayo patuloy na dumako sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita, tayo po muna ay magbigay ng pagyuko at tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po namin kaya ang lahat kung wala po ang pangunguna po ninyo. Kaya sa inyo po namin isinasangguni, idinudulog po ang aming pong pananambahan ngayong hapon. Patuloy o Diyos na malayang mangusap ang salita mo sa aming pong kalagitnaan. Patuloy po na kayo po ang mga parangalan, malwalhati o Diyos. Muli o Diyos, samahan po ako, Panginoon, bilang daluyan ng inyong banal na salita. Maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. May mga public official na nanunungkulan na nakapagbibigay sila ng magagandang halimbawa sa kanilang nasasakupang lugar. Siguro, kilala nyo na po na sana tularan din ng lahat ng mga government official sa ating bansa yung magandang halimbawa na kanilang ipinapakita. Pag-usapan natin ang kahalagahan ng tungkol sa naibibigay na mabubuting halimbawa na siya nating pag-aaralan. Ang ating pagkukunan ng ating pag-aaralan ay matatagpuan sa talatang 15. Sabi rito, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa. Iyan ang pamagat o title ng ating pag-aaralan. Mga halimbawang ibinigay ni Hesukristo. Sa likod ng pangyayaring to, ng aklat ng Juan, Kabanata 13, talata 1 hanggang 20, ay naglalahad ng isang mahalagang pangyayari bago ang pagdakip kay Jesus na kung saan ipinakita niya ang kanyang pagmamahal at paglilingkod sa mga alagad sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanilang mga paa. Sa kontekstong ito, ipinakita ni Jesus ang diwa ng paglilingkod at pagpapakumbaba bilang isang halimbawa para sa mga alagad at sa lahat ng mga Kristiyano, kabilang tayo. Ang paghuhugas ng paa ay hindi lamang isang gawaing pisikal, kundi isang simbolo ng spiritual na paglilinis at pagmamahal na dapat isabuhay ng mga tagasunod ni Kristo. Ano ba ang mga halimbawang ibinigay ni Jesus na dapat sundin? May 4 na puntos tayong pag-aaralan. Una, halimbawa ng pag-ibig. Halos sermon kanina ay nababanggit yung pag-ibig. Ikalawa, halimbawa ng paglilingkod. Ikatlo, ang pagsasagawa sa ibinigay na halimbawa. At pang-apat, ang salita ng Diyos ang magpapalakas para isagawa ang mga halimbawa. Unang puntos, halimbawa ng pag-ibig. May mga uri ng pag-ibig. Mayroong pag-ibig sa kaibigan, sa magulang, sa kapatiran. May pag-ibig sa mag-asawa. Mayroon din daw pag-ibig sa mga gamit. Pero ang higit sa lahat ay ang pag-ibig sa Diyos. Eros love para sa mag-asawa. Phileo love para sa mga kaibigan, sa magulang, kapatiran. Itong pag-pronounce ng Phileo love, minsan pinopronounce nila ng mabilis, parang mabilis na pagbigkas. At yung
agape love. Isa rin ito. Yung iba agape love, yung iba agape love. Ito ay relasyon natin sa Diyos. At yung pag-ibig daw sa gamit, ito po ay storge love. Pero ang pag-aaralan natin, agape love, pag-ibig tungkol sa Diyos. Sa talatang 1, sabi rito, yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Unang mapapansin na halimbawa ng pag-ibig na ipinakita ni Jesus. Sabi rito, minamahal niya ang sariling kanya. Sino silang binabanggit na sariling kanya na nasa sanlibutan o daigdig? Sa talatang 1, sabi rito, sa ibang salin, mahal niya ang kanyang, sa English, his own. Kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. Malinaw na silang mga tagasunod kay Hesukristo, mga minamahal niya. Isang hamon sa mga wala pang kaugnayan o relasyon kay Hesukristo, ito ang tamang panahon na sampalatayanan si Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Hindi lamang siya tutularan, kundi sampalatayanan si Jesus na Panginoon. Dahil pagtutularan lang, kapos. Ikalawang mapapansin na halimbawa ng pag-ibig. Sabi rito, at sila'y minahal niya hanggang sa wakas. Walang hanggan. Hanggang sa katapusan. Pangwalang hanggan na pag-ibig ni Hesukristo. Sa English na binanggit, to the end. Forever talaga. May forever talaga. No? Kaya kung naghahanap tayo ng pag-ibig na forever, alam na natin kung saan nating matatagpuan. Kay Hesukristo lamang natin matatagpuan ang forever. Dito sa mundong ating ginagalawan, lahat pang temporary. Kahit na marami kang luxury car, no? Maraming mga bahay, no? Lahat po yan, temporary. Kahit na yung mga gadget natin, lahat po yan, temporary. Kahit na yan po ay naitatabi natin kahit sa pagtulog. Pamilya natin, temporary. Maging ang buhay natin, temporary. Iiwanan lahat. Si Jesus lang ang pangwalang hanggan. Ikatlong mapapansin na halimbawa ng pag-ibig. Sabi rito, sariling kanya na nasa sanlibutan o daigdig. Ibig sabihin, malawak ang pag-ibig niya. Ibig sabihin, anumang mga lahi ng tao, anumang kalagayan sa buhay, may kapansanan o wala, mahirap o mayaman, na nasa daigdig, no? Mahal niya sila. Silang mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay sariling kanya. Sila. Bakit sariling kanya? Sila'y sariling kanya dahil si Jesus ang humirang sa kanya, sa kanila. Kaya kilala niya ang lahat ng mga tunay na mananampalataya. Kaya isa pong kagalakan po tayo na mayroon po tayong 5 na napabilang sa iglesia. Sabi rito, sa talatang 18, hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ibig sabihin, alam niya
alam niya din ang hindi sumasampalataya sa Kanya. Ang pag-ibig ni Jesus ay may patunay, may ebidensya. Hindi lamang po ito kwento-kwento o mga sabi-sabi. Anong patunay? Talatang 1. Sabi rito, bago magpista ang Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Ibig sabihin, hindi lang dito sa lupa niya pinatunayan, no? Na hindi lamang dito sa lupa niya ipinangako na pinakamamahal niya tayo, kundi hanggang sa kabilang buhay. Hanggang sa langit. Pumunta na sa Ama. Pinatunayan niya, ibinigay niya ang kanyang sarili kahit patungo sa kanyang kamatayan. Pilipos 2:6-8. Anong sabi sa talatang 8? Palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ganito niya pinatunayan ng pag-ibig niya. Kaya kung mahal tayo, kung nagmamahal tayo kay Hesukristo, susundin natin siya. Talatang 15 nung sabi, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung nagmamahal tayo sa Kanya, kay Jesus, susundin natin ang Kanyang sinabing utos. Anong utos ito? Kanina nabanggit ito. Gaya ng sinasabi sa talatang 34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung papaanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Agape love. Ang halimbawa ng pag-ibig. Dapat nating ibigin ang lahat ng mga Kristiyano. Hindi lamang yung madaling ibigin ang mamahalin. Hindi dapat salita lamang naririnig o binabanggit ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay, kundi ito po ay may kasamang gawa, aksyon. Iyan ang ipinakita. Iyan ang ipinakitang halimbawa ni Jesus. Hindi lamang yung sa salita. Ang ibig sabihin ng pag-ibig na gumagawa ay nagpapakababa. Gaya ng pinakita ni Jesus. Hinihimok tayo ng salita ng Diyos na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ng buong alab mula sa dalisay na puso. Mababasa, kayo na po ang bumasa, 1 Peter 1, verse 22. Isama na po yung unang Korinto, Kabanata 13. Dapat hindi tayo mahirap ibigin at hindi rin mahirap ibigin ang iba. Bakit? Tandaan, ang pag-ibig ng mga tunay na mga Kristiyano ay nagpapakilala ng pagiging alagad ni Jesucristo na banggit din kanina sa pangangaral. Talatang 35. Sabi rito, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. No, yung ibang tao na nakakakilala na tayo ay alagad ni Kristo kung tayo ay mayroong pag-ibig sa isa't isa. Kung kayo'y, sabi niya, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sabi doon sa nabasa ko, kung walang pag-ibig sa ating mga buhay, ay isang pagkukunwari lamang. Ikalawang puntos, ang halimbawa
ng paglilingkod. Talatang 4. Tumindig siya pagkatapos maghapunan. Pansinin, walang nag-utos sa kanya, pero gumawa siya. Ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng paglilingkod. Sa Colossus chapter 3, talatang 23, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso. Ibig sabihin, hindi napipilitan. Gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Paano ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng paglilingkod? Talatang 4, kaya tumindig siya. Hindi nag-utos na parang boss. Gawin nyo yan, gawin nyo to, gawin nyo to. Hindi ganon. Talatang 15, paano ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng paglilingkod? Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana. Hindi maraming salita, kundi gawa ng gawa. Hindi ngawa ng ngawa. Magkatunog lang, pero magkaiba yung ibig sabihin. Gawa lang siya ng gawa. Talatang 6. Lumapit siya kay Simon Pedro. Ibig sabihin, ipinakita ang halimbawa ng paglilingkod na inilalapit ang kanyang sarili sa tao. Hindi po yung mga taong ang hirap abutin. Hindi mo malapitan, hindi ganon. Siya mismo, sarili niya mismo, inilalapit sa tao. Ganon niya ipinakita ang pag-ibig niya sa atin. Siya ang lumalapit. Ibig sabihin, dahil siya ang lumalapit, paglilingkod na pagpapakumbaba. Yan po ang isang halimbawa ng paglilingkod. Mayroong pagpapakumbaba, hindi po yung mapagmataas. Sa kaugalian o kultura sa mayayamang tahanan, ang alipin ang naghuhugas ng mga paa ng mga panauhin. Walang alipin noon sa kanilang banal na hapunan. At wala sa mga alagad ang nagkusang gumawa ng itinuturing na mababang gawaing ito. Doon sa doon sa aklat ng Lucas, Kabanata 22, talatang 24 hanggang 27, kayo po ang bumasa, no? Para hindi na masyadong mahaba. So, dito, mapapansin natin na itinatag ang banal na hapunan ng Panginoon. So, talatang 24, nagkaroon ng isang pagtatalo sa mga alagad. Ang inuuna nila ay pag-usapan kung sino sa kanila ang pinakadakila. Posisyon ang kanilang inuuna. Kaysa paggawa ng gawain ng alipin, mas interesado sila sa kung sino ang pinakadakila. Kaya sila'y nagtatalo-talo. Dito sa Juan, Kabanata 13, talatang 3 hanggang 5, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa Kanya, sa Kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Ibig sabihin, nasa Kanya ang lahat ng otoridad. Ngunit kusa niyang ginanap ang mababang gawain ng panghuhugas ng paa sa kanyang mga alagad, sapagkat sila, sabi, ay mahal niya sila hanggang sa katapusan. Sabi ko noon sa aking sarili, masaya na ako dito sa kusina. Tutulong po ako na maghugas, tutulong ako na kung ano yung maitulong ko.
Pero hindi po nagtapos doon. Yun nga po. Hanggang eto na po. Pero napakahalaga po yung kusina dahil wala tayong kakainin kung wala yung mga tao sa kusina. Pero wag lang maging Marta sa kusina, no? Yung hindi na umaalis sa kusina. So marahil si Pedro nahiya. Bakit ko nasabing nahiya? Kasi nagsalita siya sa talatang 6. Sabi niya, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Gamit niya, kailanman. Talatang 8. Bakit ganun ang tono ng kanyang pananalita? Nakita niya marahil na wala man lang nagkukusa na magsabi, ako na po Panginoon ang gagawa niyan, Panginoon maupo na po kayo, ako na po ang gagawa po niyan. Walang nagkusa. Ipinakita uli dito ni Jesus ang halimbawa ng mapagpakumbabang paglilingkod. Ang mga Kristiyano pala ay hindi dapat choosy o mapili sa paglilingkod. Maalala ko pala, welcome po kayo sa SD Ministry. No? Kailangan namin ng mga kasama. Di natin alam, baka dun sa mga bago ay mayroon tayong makakasama. So makita natin, hindi mapili. Hindi yung dito ako, hindi ganon. Isa pang paglilingkod na ipinakita ni Jesus na halimbawa, ang pakikitungo o pagtrato sa mga hindi agad makaunawa. Pansinin, talatang 6, lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, talatang 7, pansinin ang sinabi, ang ginagawa ko ay hindi mo pa naunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Hindi agad naunawaan ni Pedro. Hindi naman marahil senior na dito si Pedro. Mayroon ganun, no? Gaya ko na lang na senior, no? Marahil hindi naman lahat, no? Lalo na ngayon, makabagong teknolohiya na yung gamit, no? Hindi agad ako makarelate, no? Hindi agad ako makasabay. Kaya lawakan ang pasensya. At yun ang ipinakita ng Panginoon. Pagtsatsaga sa mga kapatiran, sa mga senior na, sa mga may sakit na bahagi ng pamilya, lawakan natin yung ating pagtsatsaga at pagpapasensya sa kanila gaya ng ipinakita ng Panginoon. Isa pang karakter o ugali na mayroon si Pedro. May ugaling pabigla-bigla o padalos-dalos na kilos o pagsasalita si Pedro. Ito po si Pedro na mayroong ugaling padalos-dalos. Ito po yung nakataga ng isang tainga, ng isang alipin. John 18, verse 10 hanggang 11. Nataga niya dahil sa pabigla-bigla niya. At ito rin po yung pumipigil kay Jesus sa kanyang plano na hinila niya ang Panginoon. At nasabihan siya na lumayo ka sa aking harapan. At ito rin po yung nagsabi na ako kailanman hindi ako tatalikod. Kahit kailangang ako'y mamatay na kasama mo, ay hindi kita ipagkakaila. Anong nangyari?
nung sinabi ng Panginoon, bago tumilahok yung manok, ipinagkaila niya ang Panginoon. So mayroon siyang padalos-dalos na mga ugali. Sa talatang 8, sabi dito ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus ng malumanay na pagsasalita. Yung nabasa natin kanina. Talatang siya, anong sabi? Sinabi sa kanya ni Simon, Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang ng aking ulo. Biglang nagiba ang tono ng kanyang pagsasalita. Biglang maamo. Dahil sa kinausap siya ng Panginoon ng may malumanay na pagsasalita. Hindi yung pasigaw, pagalit, pabigla-bigla kasi. So padalos-dalos, pabigla-bigla. Alam ni Pedro na paalang ang hugasan sa kanila na Jesus. Alam niya yun. Pero ngayon, parang gusto na niyang maligo. Gusto pati ulo at kamay ang hugasan. Padalos-dalos o pabigla-biglang pagsasalita. Pero mayroong hindi matatawaran na magandang tugon ni Pedro sa Panginoong Hesus. Una muna, tingnan natin. Si Pedro, ilang beses nakaranas yan ng puna. Pagtutuwid, pagre-rebuke sa kanya. Pero hindi siya nag-give up. Kung minsan, yung puna may nagagawang mabuti sa atin. Pag puna na may tawag diyan puna na nakakasakit at yung puna na nakaka-encourage. At ano pa ang makikita kay Pedro noon sa Mateo 16, verse 15 hanggang 17, nung tinanong ng Panginoon, sino ako? Siya po yung sumagot na, sabi, ano ang sinasabi ninyo? Kung sino ako? Sabi niya, ang sagot niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So yun po ang isang magandang tugon naman ni Pedro. At dito po sa ating binasa, dito sa aklat ng Juan, Kabanata 13, hindi ko mailarawan kung natakot ba siya o nag-alala ba siya nang sabihin ng Panginoon sa kanya, kung hindi kita huhugasan ay hindi ka magkakaroon ng bahagi o kaugnayan sa akin. Totoong nakakatakot o nakakapag-alala talaga kung ang kalagayan ng isang tao ay walang kaugnayan o walang bahagi kay Hesukristo. Walang kaligtasan ang taong walang kaugnayan o relasyon kay Hesukristo. Hindi madadaya ang Panginoon. Alam niya, si Judas, kahit matagal siyang kasama nila, nalantad pa rin ang kalagayan niya. Mayroon pa siyang tungkulin, pero nahayag pa rin. Kaya maging maingat. Kaya hindi nagkamali si Pedro sa kanyang tamang tugon. Pangalawang hamon uli sa mga makakarinig o narito na narinig ang pangangaral na ito. Kung wala pa kayong kaugnayan o relasyon kay Hesukristo, ulitin uling sabihin, ito ang tamang panahon
nasampalatayanan si Jesucristo bilang tagapagligtas. Nakakatakot, nakakapag-alala kapag wala tayong kaugnayan o bahagi, relasyon kay Jesucristo. Paano ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng pagtrato o pakikitungo sa mga ganitong ugali, karakter ng taong may ganitong padalos-dalos na sumagot o pabigla-biglang magsalita? Talatang 10, umpisahan nyo, talatang 6 hanggang 10. Sabi dito, mapapansin natin dito na pinagtiyagaan silang turuan. Patuloy na nagturo ang Panginoon sa kanila. Hindi niya sila pinagalitan o ipinahiya, lalo na si Pedro. Hindi niya sila sinungitan. Aral na matututuhan. Kung nais nating magkaroon ng mga mabubuting manggagawa, halimbawa mga pastor, deacon, elder, leader, missionary, at iba pa, sundan ang halimbawa ni Jesucristo sa pagdidisciple. Hindi magagalitin, hindi niya ipinapahiya ang kausap na tinuturuan, hindi niya sila sinusungitan. Dito sa talatang 11, sabi rito, bagamat nalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi ni Jesus, hindi lahat sa inyo ay malilinis. Alam niya na naroon ang magkakanulo sa kanya, pero hindi niya ginantihan. Anong ipinapakita ni Jesus na halimbawa? Bahagi pa rin ng pagtuturo na ibinigay ang ibigin ang kaaway. Lucas, Kabanata 6, talatang 27. Ibigin ang kaaway. Matapos ibigay ni Jesus ang mga halimbawa, anong kasunod? So, ipinakita kung ano yung halimbawa ng pag-ibig, halimbawa ng paglilingkod. Anong kasunod? Ikatlong puntos, ang pagsasagawa sa ibinigay na halimbawa ni Jesus. Kung walang pagsasabuhay o walang pagsasagawa, baliwala. Mateo 7, talatang 24, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at gumaganap, ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ganon katibay kapag isinasagawa at isinasabuhay po natin ang mga halimbawang ibinigay ng Panginoon. Pansinin mula sa talatang 12 hanggang 17. Talatang 12, tanong ni Jesus sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Talatang 13 hanggang 14, kayo man ay dapat ding maghugasan ng mga paa ng isa't isa, isagawa o ipamuhay. Nilinaw ng talatang 15, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Isagawa ninyo, ipamuhay ninyo. Hindi lamang siya nagbigay ng mga halimbawa na hindi natin kayang gawin. Siya nga na Panginoon na gawa niya, sino tayo para hindi isagawa o isabuhay? Mahigpit niyang sinabi, kayo man ay dapat ding maghugasan sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo
ayon sa ginawa ko sa inyo. Dapat ding magugasan. Hindi na po ito ginagawa literal sa ngayon na hugasan pa yung mga paa natin, magugasan pa. Kundi ibig sabihin, espiritual na kalinisan, maglingkod sa isa't isa. Talatang 16, ibang salin po yung aking ginamit, ganito ang sinasabi, pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa mga nagsugo sa kanya. Mateo 10, talatang 24, hindi nakahihigit ang alagad sa kanyang guro o ang alipin sa kanyang Panginoon. Ipinapakita na Jesus na ang alipin ay hindi mas mataas o mas dakila kaysa kanyang Panginoon, o ng mga sinugo na apostol ay hindi mas mataas kaysa nagsugo sa kanila. Sa talatang 17, kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung inyong gagawin. Napakalinaw. Salitang kung inyong gagawin, pagsasagawa o isagawa, sumunod sa ibinigay niyang mga halimbawa, mapapalad kayo. Church, mga kapatid, balik tanaw tayo. Kamusta naman ang pag-ibig din natin sa Panginoon? Kamusta din ang paglilingkod natin sa mga gawain ng Panginoon? Nakaayon ba o nakapattern ba tayo sa ibinigay na mga halimbawa ni Jesucristo? Na isasagawa o naipapamuhay ba natin ang mga ibinigay na mga halimbawa ni Jesus? Balik tanaw tayo. Ngayon, matapos ang pagsasagawa ng mga ibinigay na mga halimbawa, ano nang kasunod? Ika-4 na puntos. Panghuli. Ang salita ng Diyos ang magpapalakas para isagawa ang mga halimbawa. Dito sa talatang 1, sabi rito, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito, patungo sa Ama. Maiiwan ang mga minamahal niya. Kaya kailangan silang palakasin ni Jesus ng kanyang mga salita. Sinabi niya sa Juan 14:1, huwag mabagabag ang inyong puso. Ibig sabihin, alam ni Jesus na nababagabag. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Pinapalakas sila. Dito sa talatang 18 hanggang 20 na ating binasa sa Juan Kabanata 13, pansinin, talatang 18. Sabi rito, nakikilala ko ang aking mga hinirang. Kilala ng Panginoon ang mga sa Kanya, kahit naroon na sa langit. Siya kasi ang humirang sa kanila. Siya ang tumatawag sa mga ililigtas niya. Nagbibigay lakas ang salita niya. Pansinin talatang 19 hanggang 20. Talatang 19, sinasabi ko na sa inyo ngayon. Talatang 20, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ay yung pagkabasa kanina, katotohanan. Si Jesus mismo ang nagsasabi, salita niya mismo ang nagpapalakas sa kanila. Anong sinabi sa Juan 14, 1:14
14. Anong sabi? Juan 14. Sabi niya, tingnan nyo, huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Talatang 2. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Talatang 3. At kung ako'y pumunta roon at mahihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Salita ng Diyos mismo ang nagpapalakas. Dito tayo magpalakas sa Kanyang salita. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo, para makapagpatuloy na maisagawa ang halimbawang ito na ibinigay ni Jesus. Dito tayo magpalakas sa Kanyang salita. Huwag sa social media. Pahihinain lang tayo dyan. Kahit na ang usapin dyan na naririnig tayo, ito dapat maging masaya sana ang bansang Pilipino kung isipin nyo ang usapin dyan ay billion, trillion, bilyunan. Pero bakit ang Pilipino ay hindi dapat, di ba? Ang yaman na panahon ng bansa natin, may mga ganung palang malaking halaga. Pero bakit hindi sila masaya? Ito po ang isang bagay na nakikita natin dito. Sa salita ng Diyos tayo magpalakas. Talatang 19, sabi dito, kapag ito ay nangyari, ay maniwala kayo na ako nga. Ang nagsalita ay Diyos. Juan 8:50, talatang 58, sabi rito, sinabi niya sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Pangalan ng Diyos ang ako nga. Diyos ang nagsalita. Kaya may katiyakan tayo dahil Diyos ang nagsalita. Hindi siya magsisinungaling. Sabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Sabi niya. Sa panghuli, tiniyak ni Jesus ang pagsama ng Diyos Ama, pagsama ng Diyos Anak, sa mga naabot ng pangangaral ng Ebanghelyo na dala ng mga alagad na sinugo ni Jesus. Talatang 20. Anong sinabi sa talatang 20? Sabi niya sa talatang 20, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumanggap sa aking sinugo at tumanggap sa akin ay ang tumanggap sa akin ay tinanggap siya na nagsugo sa akin. Bahagi tayo ng naabot na pangangaral ng Ebanghelyo. Kabilang tayo sa inabot ng pangangaral ng Gospel. Ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos na ipinalaganap ng mga unang sinugo ng Panginoon. Wala na sila, pero nagpapatuloy pa ang paglaganap ng Ebanghelyo. Kaya mapapansin natin dito yung pagsama ng Diyos Ama, Diyos Anak, no? At sa chapter 16, at ang Espiritu Santo ay kasama ninyo. Iiwanan kayo. So, naabot tayo ng salita ng Diyos. Kabilang tayo doon sa naabot ng Ebanghelyo. Sa pagtatapos, sinabi ni Jesus ng mga susunod sa kanyang halimbawa ay mapapalad. Talatang 17.
mapapalad kayo kung inyong gagawin. Ang Juan 13:1-20 ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng halimbawa ng pag-ibig, halimbawa ng paglilingkod, halimbawa ng pagsasagawa, at nakaugat sa salita ng Diyos para patuloy natin may sagawa. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti po ninyo, ipinakita po ninyo sa amin kung paano kayo nagmahal sa amin. May ebidensya ang pinatunayan ninyo. Buhay nyo ang inyo pong ipinakita na pag-ibig sa amin. At ipinakita po ninyo kung paano yung tamang paglilingkod sa mga kapwa namin mananampalataya, pag-ibig sa kapwa mananampalataya. At ipinakita po ninyo kung paano namin ito isasagawa. Pinakita rin po ninyo sa pamamagitan ng inyong mga banal na salita na patuloy po namin pinag-aaralan ang pundasyon sa aming pananampalataya ay patuloy po na kami ay inyong sinasamahan sa tulong ng Banal na Espiritu Santo sa pangunguna ninyo, O Diyos. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.